base model pero punta lang tayo sa showroom ng Hyundai 2025 Tucson GLS Automatic. Yung price, 1,680,000 pesos. Nagmumukhang malaki yung front grille pero hindi lang halata. Naka-integrate na dyan yung daytime running light at turn signal. Blackout yung Hyundai emblem. Walang front camera. LED headlamps. Same sa diesel at hybrid variant. May functional side air vent. Two-tone 18-inch alloy wheels. Para sa base model, okay na rin to. Compare sa iba na matte silver lang. Naka-disc brake sa front and rear. Body color yung side mirror cover. Walang 360 camera. Wala ring blind spot view monitor. Equipped na rin ng keyless or smart entry. Check natin yung interior. Black perforated leather seats. Parang madalang lang yung ganito. Leather seat sa base model. Pero mas rare siguro to. Power adjustment sa driver seat. Manual naman sa passenger. Okay lang yung ground clearance. 181mm. Kaya hindi mahirap pumasok. Sa door panel, soft touch material. Leather armrest. Automatic power window control. Equipped to ng electronic power steering, kaya expect nyo na magaan yung feel. Tilt and telescopic adjust na rin. Push start ignition, 12.3-inch instrument cluster. Parang ganito yung trend ngayon, magkasama yung instrument cluster at infotainment screen. Pagdating sa visibility, okay naman. Kita mo pa rin ng konti yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Hindi nagtipid si Hyundai. 12.3-inch din yung infotainment system. Same screen size sa top of the line. Kahit malaki yung screen, hindi nakalimutan yung volume knob. Dual zone climate control. Yung ibang control, lalo na yung fan speed, touch sensitive nga lang. Medyo may wobble nga lang ng konti yung knob. Pero okay pa rin naman. May 2 USB-C port at 12V socket. Wireless charger. 6-speed automatic transmission. Sinabi lang sa akin na yung diesel at hybrid. Hindi na lever type. Button na lang yung shifter. Electronic parking brake. Center console storage. May vanity mirror yung sun visor. Separate nga lang yung lamp. Same setup sa passenger. Dampen yung glove box. Sayang lang, low-bat yung display nila dito. Hindi ko ma-adjust yung driver seat sa driving position ko. Hindi ko sure kung nakasagad ba to ng backward. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic. Leather armrest. Automatic window switch. Hindi to nakaset sa driving position ko. Pero ganito yung legroom. Maluwag pa rin kahit naka semi-backward position tong driver seat. Same sa foot space, maluwag. Makakapag-stretch ka pa rin. Yung headroom, okay din yung space. Hindi problema yung seating position kasi reclining seat naman to. Medyo malaki nga lang yung hump sa floor. May AC vent, 2 USB-C port. Okay naman yung design ng rear end, modern look, LED taillight. Hindi lang ako fan ng ganitong styling, para siyang pangil. Pero yung sa side profile, okay naman. May reverse camera, parking sensor, equipped to ng power liftgate. Low-bat nga lang yung display dito. Downside lang, hindi siya pwedeng i-open ng manual. Ganito yung cargo space, maluwag na rin. May lever para i-fold yung backseat. Pagdating sa engine, 2-liter gasoline. Walang available for test drive, kaya wala akong idea sa performance. Hintayin na lang natin mag-comment mga Tucson owners. Palike na lang and subscribe. Paalam.